Ay, isang truck mga bayo. Sumalpok sa poste sa Canagliab ang truck na yan sa boundary ng Antipolo at Teresa sa Rizal. Ay sa pahinante, nawalan sila ng preno kaya ibinangga na lang ng driver sa poste ang truck. Isa ang sugatan. Nang tamaan ng truck ang isang tindahan. Nadamay rin sa aksidente ang dalawang motorsiklo. Bebe, wag ka dyan! Nasunog naman ang isang tricycle sa Sultan Kudarat. Ayon sa driver, bigla na lang kumislap ang bahagi ng makina. Inaalam pa kung ano ang posibleng dahilan nito. 16 na po ang gintong medalya ng Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. At gumawa rin po ng kasaysayan ng 11-year-old skateboarder na si Maisel Paris Aligado bilang pinakabatang gold medalist ng Pilipinas. Mula po sa Thailand, nakatutok live si Jonathan. Jonathan? Yes, Pia, nakakaisang ginto na ang Pilipinas ngayong Day 5 ng 2025 SEA Games. Yan po ay galing sa Wushu. Kagabi naman, makasaysayan yung naging tagumpay ng batang skateboarder na siyang pinakabatang Filipino gold medalist sa kasaysayan ng SEA Games. Tic-tacs, ollie, at iba pang tricks na sinamahan ng swabing landing. Yan ang naging susi ni Pinay skateboarder Maisel Paris Aligado para makuha ang gintong medalya sa Women's Skateboard Park event ng 33rd SEA Games sa Thailand. Naungusan niya ang 8 kalaban sa final score na 79.72. Si Aligado ang pinakabatang Filipino gold medalist sa kasaysayan ng SEA Games. It feels crazy because this is my first SEA Games and I'm so proud to represent the Philippines. We're just gonna keep practicing and keep going. And hopefully, 2028 Olympics. Ginto rin ang ambag ni Pinoy skateboarder Jericho Francisco Jr. matapos lampasuhin ng 10 kalaban sa Men's Skateboard Park event kagabi. I can't believe it to be here with the gold medal of this. Here we go! Sa swimming, muling ipinakita ni Pinoy swimmer Kayla Sanchez ang langoy ng tagumpay. Wagi si Sanchez ng gold sa women's 100-meter backstroke. Ito na ang ikatlong gintong medalya ni Sanchez sa 2025 SEA Games. It's also my dad's birthday, so I wanted to win this medal for him. I wanted to win gold for the Philippines. Wagi rin ang gintong medalya si Pinoy judoka Chino C. Tancontian sa men's under 100 kg finals. Gusto ko po talaga na makaapak po sa Olympic stage. Ngayon po, sa isang step na to, isang malaking step towards my dream. Nakaginto rin si SEA Games multi-gold medalist Agatha Wong sa Wushu. Yes, Pia, dito ako ngayon sa Chonburi sa labas ito ng Bangkok. Katatapos lang ng weightlifting event dito na sinalihan ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz. Pero unfortunately, pang-apat po si Heidelin sa ranking. Hindi po siya nakakuha ng medal. Ang nagkampiyon dito sa weightlifting sa 58 kg weight class ay ang host country na Thailand. Yung munang latest mula rito sa Thailand. Ako po si Jonathan Andal ng GMA Integrated News at ng Philippine Olympic Committee Media. Nakatutok 24 oras. Maraming salamat, Jonathan Andal. Quick chika time tayo mga kapuso. Game na nakipag-bonding si Bianca Umali sa kanyang fans. Full support and cheer si Bianca sa fans na lumahok sa games at nag-photo op. Ang kanyang boyfriend naman na si Ruru Madrid grateful sa kanyang growth sa pag-arte sa tulong ng GMA Public Affairs. Sa graduation ng The Big Idea Drama Concept Development Workshop, ibinahagi ni Ruru na GMA Public Affairs ang nagmulat sa kanya na pwedeng makipag-collab o magbigay ng opinyon ng artista sa isang proyekto. Inalala naman sa kanyang 21st death anniversary si The King Fernando Poe Jr. Bukod sa mga kaanak at kaibigan, daan-daang nakaputing fans ang dumalo sa misa sa puntod ni Poe sa Manila North Cemetery. Hindi po tao kundi kapwa aso umano ang nakaputol sa dila ng isang aso sa Valenzuela City na nag-viral kamakailan. Nakatutok si Danoting Hungko. Ito ang sandaling naputulan ng dila ang asong si Kobe sa Valenzuela noong Martes.
Nag-viral online ang kanyang sinapit dahil ang unang akala may sadyang pumutol sa kanyang dila. Pero sa pagsisiyasat ng binuong task force ng Valenzuela LGU, hindi tao ang pumutol sa dila ni Kobe kundi ang nakaaway na aso. Nasaksihan daw ito ni James na pauwi noon mula sa trabaho. Parang may naririnig na po akong sumisigaw-sigaw. Binuksan ko uli yung headlight ko. So at least makita ko si Kobe po is parang kagat-kagat po sa pisngi. But na-realize ko lang po pala nung natanggal na yung dila niya. Ayon sa task force, tugma naman sa CCTV ang kwento ni James. Wala raw ibang taong noon at imposible ring tao ang nakagawa dahil nangyari ito sa loob ng 19 na segundo. Imposible rin pong mabubuksan niya ang bibig ng aso. May 6 pa na aso andoon. Imposible rin pong hindi siya masusugatan. Wala tayong human parts. Nakita. Okay na po yun kasi at least po nalinawan po kami na dogfight lang po yun. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ka nakatutok 24 oras. Sa pagpapatuloy ng BICAM para sa 2026 national budget, hiniling ng DPWH na ibalik ang nabawas sa kanilang pondo. Mula sa Pasay City, nakatutok live, Salima Refran. Salima. Ivan, mag-aalas 5 na nga ng hapon na magsimula yung ikalawang araw ng Bicameral Conference Committee hearing dito sa PICC para sa pagtalakay ng 2026 national budget. Nagkaroon kasi ng biglaang kokos sa mga senador at nagkaroon rin ng hiwalay na pulong ang mga kongresista dahil sa hiling ng DPWH na budget increase. Bago pa man isalang sa deliberasyon ang kanilang budget ngayong araw, hiniling na ng DPWH sa Senado na ibalik ang natapyas na pondo dahil sa construction materials price data o costing sa mga materyales sa mga proyekto. Inimbitahan si DPWH Secretary Vince Dizon para ipaliwanag ang panig ng DPWH. It's just a clarification that we want to make with the Senate about the reduction in the prices. So I will be presenting here. Hindi ko ibabagay yung cost nung dati. It will still be the same. This is all about implementation ng mga proyekto, which I will discuss later. And I ask you to watch and then I will explain after. Nakipagpulong din si Dizon sa mga kongresista. Sa bersyon ng Senado, bumaba na sa 568.56 billion pesos mula sa 881 billion ang budget ng DPWH para sa 2026. Pero sabi ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian kanina madaling araw, asahan pa raw ang mga dagdag na tapya sa budget ng DPWH. Samantala, nagpatawag ng biglaang pulong sa majority block si Senate President Tito Soto kasunod ng pagkakapasa kagabi ng 51 billion pesos na MAIP o Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients at 33 billion pesos na farm-to-market roads. Tigilan na yung guarantee letter, karapatan ng Pilipino na magpagamot at hindi kailangan manikluhod sa sino mang politiko. Asiwang-asiwa ako pag hinihingan ako ng GL kasi may case sila doon. Ba't magmamakaawa pa? Encouraging political patronage. Yes, pero alam natin na the MAIP is to go straight to DOH and to the hospitals. So that's not really political patronage kasi nandun siya sa hospital. Ivan, pagbukas nga ng deliberasyon ay mainit na yung naging diskusyon kung dapat nga bang paharapin sa BICAM si Secretary Dizon, lalo't hindi ito karaniwang ginagawa. Git ng Senado na isa lang masigurong hindi magiging overpriced ang mga proyekto kaya nagkaroon ng budget cuts. Sabi naman ng Kamara, mas mabuting maipaliwanag ni Secretary Dizon ang apelan niya sa costing ng mga material. Kalaunan ay pinayagan rin ng Kamara at Senado na humarap si Dizon. Git ni Dizon, kailangan mabigyan ng luwag ang DPWH para makapag-adjust sa presyo ng materyales. Sabay sabing titiyakin nilang mahigpit itong mamamonitor para hindi maabuso sa pamamagitan ng bagong materials data issuance. Sa ngayon, sumasagot sa mga tanong si Dizon at nagpapatuloy ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. Yan muna latest mula nga dito sa Pasay. Ivan. Maraming salamat. Salima Refran. Dinayo ng fans ang grand fan meet ni Asia's multimedia star Alden Richards sa Santa Rosa, Laguna. Sulit ang biyahe ng fans dahil sa pasabog na performances ni Alden. May heartwarming duet din siya kasama ang amang si Richard Fokerson Sr. May pabaon pa siyang signed photos at cash prizes for the fans. I try to be the best version of myself every day for these people who look up to me.
And I think yun yung reason kung bakit din ako nandito sa industriya, why I strive harder to give them quality projects and on and off cam. And that's my chika this weekend. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan? Thank you, Nelson. Mga kapuso, 11 days na lang. Pasko na, namalayan mo ba, partner? Hindi Bilis, ano? nga eh. At tiyak, Ang bilis. kaliwat kanan yung mga Christmas parties. Napakabilis ano. Pero paalala po ng DOLE, hindi po dapat sapilitan ha ang pagpapasayaw sa mga empleyado. At ang say ng mga naging alay sa mga performance, alamin sa aking pagtutok. Ika nga, it's the season to be happy, lalo kaliwat kanan ng mga Christmas party. At bukod syempre sa kainan, games at raffle, isa sa mga hindi nawawala sa mga party ang mga performance. Syempre, lagi diyang may alay, karaniwan, newly hired, pinasasayaw, kanta, acting o anumang pasabog. Pero sabi ng Department of Labor and Employment, okay lang naman na pasayawin ang mga empleyado pero dapat daw voluntary o walang pilitan. Sabi ng National Labor Relations Commission, pwede magreklamo sa kanilang empleyado, lalo kung may banta ng parusa kung tatangging mag-perform. Tinanong namin ang mga netizen kung anong say nila sa pagsasayaw sa mga party. Christmas cheer ba o pressure? Sabi na isang netizen, huwag daw KJ dahil lahat ay dumaan naman daw dito. Sa mga ganito okasyon naman, lumalabas ang tinatagong moves ng isang netizen. Pero sabi ng isa pa, magtatrabaho na lang kaysa maging alay kapalit ng dangal. Sabi rin ng iba naming nakausap, ine-enjoy na lang nila ang party. In the spirit of Christmas, sasali sila for fun. Pero sana raw, walang pilitan. Ano man ang iyong role o papel sa Christmas party, willing alay o nahatak na kaibigan, ang mga performance dapat all in the spirit of fun at walang pilitan para walang uuwing luhaan.